Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang pagsilang ng manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ang naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa
sapagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Inipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pastori. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalit ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating gospel reading ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa isang ketongin. I-focus po natin ang ating reflection sa pagkakataong ito sa naging mga salita ng ketongin kay Kristo bago siya pagalingin. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Sobrang nakakahanga ito. Una, nasa sitwasyon siya ng kawalang pag-asa. Sapagkat sa mata ng marami, kasama ng kanyang pamilya, maging sa kanyang mga mata, matindi yung sakit niya. Walang lunas ito dati. In fact, itinuturing dati ang mga may ketong na buhay na patay. Kahit gumagalaw, kahit humuhinga, ay kinukonsider na rin patay. Inilalayo siya sa kawalan, nilalayuan, maging ng kanyang sariling mga mahal sa buhay. Isa pa, nandun din sa mentalidad nila, ang mga taong tulad niya ay sinumpa na. Dahil marumi siya, hindi lamang physically, kundi spiritually. Sige nga po, kung tayo malagay sa ganyang kalagayan, sa sakit na wala nang lunas, at sa mentalidad na galit sa atin ang Diyos, hindi kaya tayo mawala ng pag-asa. Pero yung ketonging ito, hindi. Nandun pa rin ang kanyang pag-asa na sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siya na pwedeng may mangyari pa rin maganda sa kanya. Kailayo nito sa mga tao na dahil sa problema, buhay pa ay parang patay na. Kasi bagamat humihinga at gumagalaw ay wala nang gana dahil nga nawala na ng pag-asa. Huwag nawa po tayong malagay sa ganitong kalagayan sapagkat kasalanan din pong maituturing yan. Yung mawalan tayo ng pag-asa sa tao, sa pangyayari, sa bagay, sa sitwasyon, pwedeng hindi pa kasalanan yon. Pero yung mawalan tayo ng pag-asa sa Panginoon, kasalanan pong maliwanag yon. Sapagkat ang kawalan ng pag-asa ay kawalan ng pagtitiwala sa kapangyarihan niya at maging sa pagmamahal niya. Ikalawa, nakakahanga yung ketongin bago siya pagalingin kasi hindi lamang siya naniniwala sa kapangyarihan ni Kristo kundi binibigyan pa niya ng laya ang Panginoong Jesucristo. Ano yung kanyang sabi? Ginoo, kung ibig mo, mapapagaling mo ako. So obviously, naniniwala siya sa kapangyarihan ni Kristo na pagalingin siya. Pero pansinin po ninyo,
Hindi niya inobliga si Kristo. Hindi niya sinabing, naniniwala naman ako, kaya mo akong pagalingin, makapangyarihan ka eh. So gawin mo na. Go na. Pagalingin mo na ako. Hindi eh. Binigyan niya ng laya si Kristo. Kailayo nito again sa atin na kapag nagdarasal tayo, inuobliga natin ang Diyos. Na sumagot agad at sumagot sa paraan na gusto natin, ha? Kaya't kapag hindi natin nakuha yung sagot na gusto natin, nagtatampo na tayo. Hanggang sa hindi na tayo magdasal at hindi na rin tayo magtiwala sa kapangyarihan ni Kristo and words sa kanyang pagmamahal. Marami sa atin ang nadako na sa ganyang kalagayan, naniniwalang Diyos ang Diyos. Pero hindi naniniwalang mahal siya ng Diyos. So anong silbi ng pagka-Diyos ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, kung hindi ka naman maniniwalang mahal ka ng Diyos? Kasalanan din po yan, sapagkat yan ay paglilimita sa pagmamahal ng Diyos na alam naman nating pare-pareho base sa kaligtasan o sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao at base sa karanasan natin mismo, ang pagmamahal ng Diyos ay kanyang ipinaparamdam sa atin sa iba't ibang mga kaparaanan, including kasama na yung pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng hindi niya pagbigay ng ating kahilingan. Abay, kung pinagbigyan ako ng Panginoon sa kahilingan ko dati bago ako ma-assign dito, na Lord, sana i-assign mo ako sa may simbahan at may kumbento. Kung wala man yung isa, at least yung isa meron. Kung ako'y pinakinggan dati ng Panginoon at binigay ng Panginoon yung hiling ko noon, so wala ako dito ngayon. Hindi ako naging bahagi ng pagbuo ng simbahang ito na ang sabi ko nga ay isa sa magandang nangyari sa buhay ko. May kilala ko na lahat daw ng panalangin niya, dinidinig ng Diyos, pinakikinggan ng Diyos, sinasagot ng Diyos. Walang palya. Kaya nga daw nagtataka siya sa mga tao ng isa sa mga malalaking problema, yung tinatawag na mga unanswered prayers nila. Kasi daw siya mga answered prayers talaga. Mapapasana all ka, maniwala ka. Pero magtataka ka rin naman sapagkat kung makikilala nyo rin po yung kakilala kong ito, hindi naman perpekto ang kanyang buhay. Marami din siya mga struggles at may mga problems in life din siya tulad natin. Kaya magtataka ka sa sinasabi niyang answered prayers ang lahat ng kanyang mga panalangin. Pero maunawaan niyo po ang rason niya. Kapag sinabi niya sa inyo yung sinabi niya sa akin, Father, kahit yung mga panalangin ko na no, hindi, ang sagot sa akin ng ating Panginoon, kino-consider kong answered prayers yun. Ayun. Kahit yung mga pananalangin niya na ang tugon ng Panginoon ay, no, hindi pwede. Answered prayers yun para sa Kanya. Na tama naman kung iisipin natin sapagkat hindi natin matatawaran, hindi natin masusubukan, hindi natin makukwestiyon ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya't kahit hindi ka pumasa, kahit hindi tayo kumita, kahit hindi ka gumaling, kahit hindi pa rin magbago, yung pinagdarasal mong magbago, kahit pa, no, ang sagot ng Panginoon sa atin, mga panalangin, ay makakaasa pa rin po tayo na ang no na ito ay para pa rin sa kabutihan natin at ng mga taong concerned sa buhay natin na maaaring hindi natin maintindihan agad ngayon. Pero maintindihan din natin pagdating ng panahon. Kapag inilahad na ng Panginoon ang lahat ng kanyang balak para sa atin. Doon lamang natin maintindihan kung bakit no ang naging sagot niya at one point sa ating panalangin. Kaya sana mga kapatid, mas lalo pa nating patatagin ang pananampalataya natin. Hindi lamang sa aspeto ng paghiling sa Diyos ng ating mga hinihiling, kundi sa aspeto na rin ng pagiging open o bukas sa anuman na po pwedeng maging katugunan niya sa ating panalangin. Mapangunahan o madugtungan nawa natin bawat panalangin natin ng Lord, kung maaari, pero kung hindi, salamat pa rin. Ako'y nananalig pa rin. Sinasabi ko po sa inyo, yan ang panalangin kalugod-lugod sa Diyos. At yan ang panalangin magtataguyod ang ating pag-asa. Ano man ang mga maranasan nating problema. Yung maniwala tayo na yes man o hindi, no or wait, ang tugon sa atin ng Panginoon
hindi niya tayo pababayaan. Ito sana ang hilingin natin biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang Alam niya ang paghihirap. samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. di rin kinang Diyos Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na mas maging matibay pa ang aming pananampalataya sa iyo. Na maging bukas kami, anuman ang maging tugon mo sa aming mga panalangin, na hindi pa rin kami magsawa sa pagdarasal, pero sana'y matambalan namin ito ng pagpapakumbaba sa anuman ang kalooban mo o aming poong may kapal. Tulungan mo po kaming mapasailalim sa iyong banal na kalooban at hindi namin ipilit lagi ang aming mga kagustuhan. Tulungan mo po kaming magdasal, pero sa huli, ipaubaya namin sa iyong aming buhay. Maawa ka po sa amin. Gabayan mo po kami. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Maintindihan din natin ang lahat. May rason lagi ang Diyos sa kung ano man ang sagot niya sa ating mga panalangin, dahil nakakaalam ang Diyos sa lahat at walang ibang pinaka nagmamalasakit sa atin. Hindi nga ang sarili natin para sa sarili natin, kundi ang Panginoon natin. Panghawakan po natin yan. Paniwalaan natin. Mapuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung nang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming iaalay sa iyo, Panginoon, ang bunga ng
alay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong masmasan upang sa iyo kami makinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ang siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak, ngayon nga iyong pinakikita sa tanan ng liwanag na tumatanglaw sa katauhan, sa pagkapahayag ng anak mong ginigiliw na siya hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng pampuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at ianya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi niyo po noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with us. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako nga'y dudulog at dadalangin. Pagdating ng umaga, ang tinig ko ay dinggin. Hinahangal itong damdamin, kailan tugunin? Bukas pagsikat ng liwanag, aking hintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong binigay, kami paging tapating maging hain sa iyo ay kailanman nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, isamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. sa paanan ni Kristo itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong iisa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag nawang mawala sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Ngayon po ay may pinapagawa ulit tayong chapel. Kanina po ay nag-film na ako ng update para sa pinapagawa po nating chapel. Hindi ko po kayo gustong bigyan ng alalahanin. Kung niyo pong alalahanin, basta kung ano lang po yung dati niyong ginagawa na naging dahilan naman kung paano na itayo ang simbahang ito at yung isa pang chapel na naipagawa na natin. Ganun lang din po. Kaya ko lang naman po sinasabi ay upang malaman po ninyo na may pinupuntahang maganda yung mga binibigay niyong tulong. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts.
Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as one.